Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ika-14 na bahagi. Patakbong lumapit si Art kay Zack nang makita niyang hila-hila nito ang kanyang maleta at may bit-bit na mga paper bags. Tulungan ko na po kayo dyan, sir. Kinuha ni Art ang hawak na maleta ni Zack. Hinayaan naman siya ni Zack na tulungan at ihatid siya hanggang sa kanyang kotse. Thank you. By the way, nagawa mo na ba yung inuutos ko? Humakbang si Zack at sinabayan naman ito ni Art. Yes, sir. I already canceled the supposed surprise wedding for Ma'am Alea. May iuutos pa po ba kayo? Wala na. I'll be going home today but you can stay here and enjoy during the weekend if you wish. Sasabay na rin po ako mamaya sa mga employees, sir. Hindi ko na kaya ang lamig. Tama na po yung 1 linggo po natin dito. Nakatawang tura ni Art. Sana pag uwi niyo po, magkaayos na kayo ni Ma'am Alea, sir. Sunod nitong turan. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ni Zack. Parang hindi pa ako handa. I was badly hurt, Art. Nagpakawala ito ng buntong hininga. Pakiramdam ko mas masakit pa ito kaysa nung una akong maloko. Sobra ko siyang mahal. Kung kailan hulog na ako sa kanya, saka naman ganito ang nangyari. Mahal ka din naman po ni Ma'am, sir. Sakto namang nakarating sila sa tapat ng kotse nito, kaya hinarap siya ni Zack. Mahal? Kung mahal niya ako, then bakit ganito? Ang sabi po niya, hindi raw niya alam kung paano siya napunta sa kwarto ni Ken, sir. Napakunot noon naman si Zack dahil sa tinura nito. Pinaiimbestigahan ko po ang nangyari, sir. Unfortunately, wala palang CCTV sa hotel. Katwiran po ng manager nila dahil raw po bago ang hotel. Binuksan ni Art ang backseat at ipinasok roon ang maleta ng kanyang amo. Nakita ko sila magkausap ni Ken. Art. Malinaw na totoo ang sinasabi noon ni Rachel na hindi talaga sila nag-break. Iyon ang totoo. Niloko ako ni Alea. Nang maisara ni Art ang pinto ng backseat, ay binuksan na rin ni Zack ang pinto ng driver's seat. Subukan niyo pa rin siyang pakinggan, sir. Humugot ng hininga si Zack. I don't know if I can, Art. Pumasok si Zack sa loob ng kotse. Sige po, sir. Mag-ingat po kayo. Yumukod pa sa kanya si Art bago sinara ni Zack ang pinto ng kanyang sasakyan. Nakakangalay ang ilang oras na biyahe ni Zack pabalik ng kanyang tahanan. Ngunit lahat ng pagod ay naibsan na makarating siya ng mansyon. Sinalubong siya ng matamis na ngiti ng mga katulong. Welcome home, sir. Sabay-sabay na bungad ng mga ito. Nagpaputok pa ng konfeti si Mang Kanor. Ang katulong na si Jess ay may hawak pang kulay light blue na kartulinang may sulat na welcome home. Ang iba naman ay may hawak pang tig-iisang balloon. Salamat. Don't worry. May pasalubong kayong lahat. Nakangiting saad ni Zack. Mula yata na mangyari ang umagang iyon sa hotel. Ay ngayon lamang siya nakangiti. The best ka talaga, sir. Naturan pa ni Mang Kanor. Umusal naman ng papasalamat ang katulong. Matamis sa mga ngiti ng mga ito. Iginala ni Zack ang kanyang paningin. Nasa kwarto po ninyo yung hinahanap niyo, sir. Otomatiko siyang napabaling kay Manang Lina dahil sa tinura nito. Hindi ko siya hinahanap, Manang. Naku, sir. Simula pagkabata mo, alaga na kita. Kabisado na kita, sir. Hindi po talaga. Naku, sige na. Akitin mo na siya roon. 1 linggo na ring namumugto ang mata nun. Siguradong miss ka na niya. Manang. Naku, sir. Sige na. Naiiling na lamang na humakbang si Zack patungo sa hagdanan. Salamat sa pasalubong, sir. Pahabol pang tura ni Jess. Nakangiting nilingon pa niya mga ito bago siya nagpatuloy sa pagpanhig. Nang 2 baitang na lamang upang makarating siya sa itaas, ay nakita na niya ang taong gusto niyang makita. Aminado naman siyang may bahagi ng puso niyang galit, ngunit may bahagi rin na hinahanap siya. Nakatayo si Alea sa gilid ng hagdan. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na magtama ang kanilang mga mata. Mapapansin ang pumumugto ng mata nito. Nakauwi ka na. Mahinang usal ni Alea. May bahagi ng utak niya nagsasabing lapitan ito at marahang haplusin ang pisngi nito. Ngunit ang dumaloy sa isip niya ang tagpong kasama nito sa kama si Ken. Parang kabuting umusbong ang galit at sakit na nadarama niya. Inihakbang niya ang kanyang paa. Pinatigas niya ang kanyang loob at nilampasan si Alea na parang isang hangin. Zack, naramdaman nito ang pagsunod nito sa kanya, ngunit di niya pa rin ito tinapunan ng tingin. Zack, please, pakinggan mo naman ako. Gumagaralgal ang boses nito. Hindi yun pinansin ni Zack. Nagpatuloy pa rin siya sa paghakbang.
Nakikiusap ako kahit sandali lang. Narinig nito ang pagpiyok ng boses ni Alea. Kahit sandali lang, Zack. Hayaan mo ako magsalita. Nagawang mahabol ni Alea ang kanyang hakbang. Humawak ito sa kamay niya. Please, Zack. Nilingon niya ito. Nakita niya ang mata nitong may luha pa. Ngunit pilit siyang nagmamatigas. Tinanggal niya ang kamay ni Alea. Not now. I'm tired. I'm very, very tired. Natulos na lamang si Alea sa kinatatayuan. Nagpatuloy sa paghakbang palayo kay Zack. Napaluhan na lamang siya habang tinititigan niya ang likod nito. Ang sakit na nadama ng kanyang puso, lalong nadagdagan. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila hindi na maglaho nang maramdaman niya ang pagkirot ng kanyang sikmura. Tumindi iyon ng tumindi. Napaigik at nasapo na lamang niya ang kanyang tiyan dahil sa labis na sakit. Diyos ko po. Ma'am, may dugo. Dinudugo po kayo, ma'am. Agad na napalingon si Zack sa kanila. Bumungad sa kanya si Alea na sa pusapo nito ang kanyang tiyan. Ang tingin nito ay nasa kanyang mga binti. Doon ay umaagos ang pulang likido. Tumambol ang dibdib ni Zack sa nakita. Mabilis na binagtas ni Zack ang kanyang distansya at dinaluhan si Alea. Dugo. Gumuhit ang pamumutla sa mukha ni Alea. Ilang sandali lang ay nawala na ang malay tao nito. Nagawa nitong saluhin ni Zack bago tuluyang bumagsak sa sahig ang katawan nito. Sabihin mo kay Mang Kanor na ihanda ang sasakyan, manang. Dadalhin ko po si Alea sa ospital. Agad niya itong kinarga at patakbong inilabas ng bahay. Paroon at parito ang lakad ni Zack habang hinihintay niya ang paglabas ng doktor na sumusuri kay Alea. Natigil siya sa paghakbang. Nang bumukas ang pinto at lumabas mula roon ang doktor. How's my wife, Doc? She's already fine. Mabuti na dala niyo agad siya dahil kung hindi, baka hindi natin nailigtas ang bata. Napakurap si Zack sa narinig. Bata? Your wife is pregnant, Mr. Fuentes. Pregnant? She is 6 weeks pregnant. Bagamat nagulat si Zack sa balita, nakaramdam siya ng haplos sa dibdib. Congratulations! Nakangiting tinapik siya ng doktor sa balikat. Nang magpaalam ang doktor ay sinundan pa siya ng tingin ni Zack. Ngunit sa paglingon niyang iyon ay bumungad sa kanya si Rachel na nakatayo malapit sa kanya. Buti si Ma'am Alea? Namutla ang mukha nito. Magkakaanak na sila ni Ken? Tumulo ang luha nito. Hindi, umiling-iling pa ito. Hindi totoo to. The child is mine, Miss Rachel. Tumitig sa kanya si Rachel. Tumapang ang mata nito. Paano ka nakakasiguro, sir? Kahit kailan hindi natapos ang relasyon nilang dalawa. Matagal na silang palihim na nagkikita. Nararamdaman kong akin ang bata, Miss Rachel. Gusto ko rin makasiguro, sir. Gusto ko rin makasiguro na sa'yo ngayon at hindi kay Ken. Nangunot naman ang noo ng lalaki. Ipa-DNA test mo ang bata, sir. Sunod na tura nito sa nanghahamon tingin. Yun lang ba? Sure. Mabuti na nga rin siguro magkaalaman para hindi na kami guluhin pa ni Ken. Hindi na hinintay ni Zack na magsalita si Rachel. Tinalikuran niya ito at tuluyan na siyang pumasok sa ospital na okupado ni Alea. Ilang sandali ring nakaupo sa tabi si Zack ni Alea. Pinagsawa niya ang kanyang mata sa kanyang misis. Natigil lamang siya na mag-ring ang kanyang cellphone. Rumihistro sa screen ang pangalan ni Art. Agad naman tinanggap ni Zack ang tawag. Tumayo siya sa pagkakaupo at lumayo ng ilang hakbang mula sa kama. Art, hello sir. Nabalitaan ko po ang nangyari, sir. Kumusta po si Ma'am Alea? She's already okay. Nabalitaan ko po kay Mang Kanor ang nangyari, sir. Kaya po natawag agad ako sa inyo. Thanks for your concern, Art. Kailangan ko na bang umuwi, sir? Kailangan niyo ba ako dyan? Actually, I need you to do something for me. Can you? I want you to find me a doctor who can perform a DNA test to an unborn child. You mean the uninvasive prenatal paternity, sir? Yes. Sino pong itetest, sir? Ang ipinagbubuntis ni Alea. Sir, sinasabi niyo po bang gusto ko lang masiguro na akin talaga ang bata? Buntis? Kaagad na napalingon si Zack sa kama dahil sa namamaos na pamilyar na tinig. Buntis ako? I'll call you later, Art. Tinapos si Zack ang tawag. Itinuon ng tingin kay Alea. Ano yung narinig ko, Zack? Buntis ako? Tumango si Zack. Yes, you are 6 weeks pregnant. Bumaba ang kamay ni Alea sa kanyang tiyan at masuyong dinama iyon. Maya-maya lamang ay gumuhit ang lungkot sa mga mata nito.
Tama rin ba yung narinig ko kanina ang gusto mong ipa-DNA test ang bata? Napalunok si Zach sa tanong nito. Ganun pala kababa ang tingin mo sa akin. Tumulo ang luha nito habang matamang nakatingin sa mga mata niya. Tumagilid ng higa si Alea patalikod sa kanya. Iwanan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Kumilo si Zach. Please lang, iwan mo muna ako. Please don't stress yourself, Alea. Muli siyang nilingon ni Alea at saka ibinangon ng sarili. Napakasakit pala kapag yung taong inaasahan mo magtiwala sa'yo ay pagdududahan ka. Pinunas nito ang kanyang luha at gumuhit sa mga mata nito ang tapang. Alam ko naman na galit ka, pero yung pagdudahan mo ako na ibang ama ng batang to, sobra na. That's not what I want to imply. Pinilit kalmahin ni Zach ang sarili upang maiwasan ang gulo. Iyon ang intindi ko, Zach. Iyon ang intindi ko. Katulad lang yun kung paano mo inintindi na nakita mo noon sa hotel room ni Ken. So, ginagantihan mo ako, ganun ba? Gusto kong lawakan yung pangunawa ko sa naririnig ko sa'yo. Pero ikaw ba? Nilawakan mo ba yung pangunawa mo sa akin? Hindi, dahil nag-stick ka lang sa nakita mo. Napailing naman si Zach. So that's it. Hindi mo lang ako inagantihan. Sinusumbutan mo rin ako. Kung yan ang intindi mo, then iyan ang paniwalaan mo. Total sarado naman ang isip at tenga mo. Napabuntong hininga na lamang si Zach. Pinilit niyang timpiin ang sarili. Gusto mo ng DNA test? Go. Mabuti na rin siguro para mapatunayan mong hindi ako katulad ng iniisip mo. Tumulo ang luha nitong kanina pa niya pinipilit pigilan. Ngayon, iwan mo muna ako. Iwanan mo ako. Ayoko makita ka. Bumalik siya sa pagkakahiga ngunit tumagilid siya at tinalikuran ito. Napabuntong hininga na lamang si Zach bago humakbang palabas. Nilingon pa nito si Alea bago tuluyang pihitin ang doorknob. Nang marinig ni Alea ang pagbukas at sara ng pinto, ay saka siya nagpakawala ng sakit sa dibdib. Hinayaan niyang lumabas ang kanyang hikbi. Nagising si Alea na wala na si Zach sa kanyang tabi. Nakaramdam siya ng kahungkagan. Nagsisimula na rin niyang questionin kung totoo ba ang nangyari kagabi o isa lamang iyong panaginip. Good morning, ma'am. Lumapit sa kanya si Jess. May hawak itong tray na may lamang pagkain at isang baso ng gatas. Umalis na po si Sir, ma'am, pero pinagluto po niya kayo bago siya pumasok sa trabaho. Sumilay ang ngiti sa labi ni Alea. Ngayon niya nakumpirmang hindi pa naginip ang lahat na nangyari kagabi. Pero kung may gusto kayo, ma'am, sabihin niyo lang po. Pickle sana. Iyong papaya pickles. Meron po, ma'am. Marami po kami ginawa ni Manang Lina simula po nung una ka mag-request, ma'am. Nakangiting tura ni Jess. Salamat. At saka pwede bang sa labas ako mag-agahan? Gusto kong nakikita yung mga halaman dyan sa labas. Sige po, ma'am. Masiglang saad nito. Thank you. Maghihilamos lang ako then lalabas na ako. Samahan ko na po kayo, ma'am. Kumilos ito upang ibaba ang hawak niyang tray ng pagkain. Hindi na. Kaya ko na. Sigurado po ba kayo, ma'am? Baka po kasi bigla kang mahilo. Okay lang ako at parang ayos naman na ako. Hindi naman ako nahihilo. Tapos na yata ang morning sickness ko. Tingin ko po hindi pa po, ma'am. Nasa 2 months pa lang po kasi ang tiyan nyo eh. Tingin ko po good mood lang kayo kaya nakikisabay po si baby. Ngumiti na lamang si Alea bilang tugon. Sa isip niya, marahil ay totoo ang tinura ni Jess. Marahil ay naramdaman din ng kanyang anak ang labis na ligayang kanyang nadarama. Naging maganda ang maghapong iyon kay Alea. Paulit-ulit binabalikan ng isip niya ang nangyari kagabi, lalo na ang bawat katagang binitawan ni Zach. Walang pagsidla ng kanyang tuwa dahil sa wakas ay nagkaayos na silang mag-asawa. Samantala, walang kasing sakit ang dulot ng DNA test result na natanggap ni Zach. Kahapon ngunit, tila hindi iyon nababanag sa kanya. Nakakangiti siya ng walang halong pagpapanggap sa harap ng lahat. Napansin iyon ni Rachel na labis niyang ipinagtaka. Gusto niya tuloy magsisi na umalis siya sa mansyon ng mga Fuentes. Labis din siyang nagtaka na mag-out ito sa oras na 6:00. Kung tutuusin ay masyadong maaga iyon kumpara sa mga nakarang araw na halos sa opisina na ito tumitira. Hindi na napansin ni Zach ang pamamatsyag ni Rachel dahil okupado siya ng labis na ligaya. Hindi rin niya napigilan ang pagsilay ng kanyang matamis na ngiti nang lumabas ito ng kanyang kumpanya. Nang mapadaan siya sa isang flower, ay tumigil siya roon at bumili ng bungkos ng bulaklak para sa kanyang misis. Na magring ang kanyang cellphone ay lalo siyang napangiti. Mabilis din iyong sinagot. Hello, Art. Sir, nasa akin po yung singsing. Pupunta na po ako sa bahay niyo, sir.
Okay, magkita na lang tayo doon. Nang matapos ang tawag ay kaagad siyang pumasok sa kanyang kotse at pinaandar iyon. Pasipol-sipol pa siya habang nasa biyahe. Animo hindi nito alintana ang mabigat na daloy ng trapiko. Na makapasok siya sa subdivision, lalong tumindi ang kanyang excitement. Ngunit unti-unti yung nabura nang mapansin niya ang makapal na usok sa direksyon ng kanyang patutunguhan. Lalong sumibol ang kanyang kaba nang makita niya ang kumpulan ng mga tao sa harap ng kanilang bahay. Taranta siyang lumabas ng kanyang sasakyan. Iginala niya ang paningin. Halos mabingi siya sa dugungdong ng kanyang dibdib na makumpirma niya ang kanyang hinala. Malaki na ang apoy sa unang palapag ng mansyon. Makapal ang usok na halos lamunin na ang kabuuan ng bahay. Kumilos ang kanyang mata. Nakaramdam siya ng pag-asa na makita niya ang mayordomang si Lina, kasama ang 2 katulong. Mabilis na tumakbo palapit si Zack sa kanila. Manang Lina? Sir Zack? Where's Alea, Manang? Kasama po ni Nakanor, sir. Automatikong iginala ni Zack ang tingin, ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Nasa loob pa po ba sila, Manang? Maluhaluhan tumango ang mayordoma. Tila naman sinisilihan ang puwet ni Zack dahil sa labis sa pag-aalala. Hindi rin ito maalis ang tingin sa malaking pintuan ng mansyon. Ano po bang nangyari, Manang? Kandahaba rin ang leeg niya. Hindi rin mapakali ang kanyang paa at kamay sa labis na pag-aalala. Bigla pong narinig ang alarm ng mansyon, sir. Namalayan na lamang namin na malaki na ang sunog. Nandiyan na sila. Nausal ni Zack na makita niyang lumabas sa pinto si Mang Kanor at Chess. Mabilis niyang sinalubong ang mga ito. Kaagad rin namang sumunod sa kanya si Lina. Where's Alea? Si Mama Lea, Kanor. Halos magkasabay pa nilang tanong. Agad namang nabakas ang gulat sa mukha ni Kanor. Akala ko kasama niyong lumabas. Nasa maid's quarter kami nung magkasunog. Ibig sabihin nasa loob pa si Ma'am. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Zack. Wala na siyang sinayang na sandali. Kaagad itong humakbang at patakbong pumasok sa loob. Narinig pa niya ang pagtawag ni Nalina sa pangalan niya, ngunit pinagsuwalang bahala niya iyon. Samantala nagising si Alea sa madilim na paligid. Manang, pinipilit niyang tumayo mula sa kama. Napaubo siya nang sumalubong sa kanya ang makapal na usok. Chess, lalo siyang naubo. Naramdaman na rin niya ang paghapdi ng kanyang mata. Naging sunod-sunod ang kanyang pag-ubo. Pakiramdam niya ay napuno ng usok ang kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang paningin mula sa dingding na gawa sa salamin. Nakita niya ang isang bulto ng tao, bulto ng lalaki. Zack, pasigaw niyang tawag dito matapos maubo. Zack, ikaw ba yan? Nandito ako. Maya-maya lamang ibumukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Ma'am Alea? Agad niya nakilala ang boses na iyon. Art? Opo, ma'am. Kaagad na lumapit sa kanya si Art. Hinagod rin ito ang kanyang likod nang umubo siya. Ma'am, may sunog po. Kailangan nating magmadaling lumabas. Malaki na ang sunog sa baba, ma'am. Kailangan natin bumaba sa fire exit. Sunod nitong turan. Inalalayan siya ni Art palabas ng silid. Kaagad nilang pinuntahan ang fire exit. Wala namang ibang sagabal kundi ang makapal na usok. Tudo alalay sa kanya si Art habang pababa sila sa makipot na hagdanang gawa sa bakal. Ilang beses pa itong nagwika ng pampalakas ng loob sa kanya. Halos nasa kalahati pa lang sila nang mapansin sila ng mga tao. Nagsipag-ingay na rin ang mga ito. Na makababa sila, ay patakbong lumapit sa kanila si Lina. Ma'am Alea, salamat po sa Diyos at nakalabas kayo ng ligtas. Ito na rin nung umalalay kay Alea patungo sa gilid ng kalsada. May dumating palang ambulansya sa loob. Naroon sila para i-check ang mga taong nabiktima ng sunog. Agad naman siyang nilingon ni Art. Salamat sa pagligtas sa akin, Art. Wala po yun, ma'am. Inalalayan siya ni Lina upang pumasok sa loob. Mayroong babae roon na nakasuot ng rescue uniform. May suot din itong face mask. Nakauwi na ba si Zack, Manang? Naku po, oo nga pala. Si Sir Zack po, nasa loob. Pinuntahan po kayo niya sa loob, ma'am. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Alea. Balikan natin sa loob si Zack, Art. Automatic kung umangat ang kanyang pangupo. Don't worry, ma'am. Babalikan ko siya. Mag-relax lang po kayo. Isipin niyo po ang bibi niyo, ma'am. Nang senyasan siya ni Lina na iwan na sila, ay humakbang na si Art palapit sa mansyon. Kumuha ito ng manipis na kumot. Nilublob niya iyon sa tubig at tinalokbong iyon sa katawan bago mabilis na pumasok sa loob. Huwag kang mag-alala, ma'am. Nandiyan na rin po ang mga bumbero. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Makakaligtas po si Sir. Uminom po muna kayo ng tubig, ma'am.
Nag-abot ang nurse ng isang bottled water at siya na rin ang nagbukas. Salamat. Tinanggap iyon ni Alea. Sumimsim lamang siya ng kaunti at muling ibinalik ang tubig sa nurse. Wala rin pagsidla ng kaba ni Lina. Hindi maalis ang tingin niya sa pintuan. Sa loob niya inuusal ang taimtim na panalangin. Pasulyap-sulyap si Alea na kasalukuyang kinukunan ng blood pressure ng nurse. Mababa po ang BP niyo, ma'am. Hindi po ba kayo nahihilo? Nahihilo ako ng konti. Medyo masakit yung ulo ko. Mahiga po muna kayo, ma'am. Inalalayan pa ito na mahiga. Nakaramdam na rin siya ng pag-aalala. Ma'am, buntis po siya. Nasa 2 buwan na po ang tiyan niya. Dadalhin po natin siya sa ospital para masuri siyang mabuti. Sige po, tara na po. Humawak si Alea sa kamay ni Manang Lina. Manang, si Zach. Huwag niyong naaalalahanin si Sir, ma'am. Ang baby niyo po ang intindihin niyo, ma'am. Naiwan ka lang dito, Manang. Pakitingin po si Zach para sa akin. Pero paano ka po, ma'am? Kaya ko na po ito. Nag-aalala ako kay Zach. Parang hindi po ako makakampante kung wala ka dito. Sumunod na lang siguro kayo. Alam niyo naman po kung saan po namin idediretso si ma'am. Huwag po kayo mag-alala. May darating pang ambulansya mamaya. Tura ng nurse. Hindi inalis ni Lina ang tingin sa ambulansya hanggang sa tuluyang mawala ito sa kanyang paningin. Ilang sandali lang. Nagsipag-ingay na mga kapitbahay na nakikiosyoso. Nang lumingon siya sa bahay, nakita niya ang pagbaba ng 2 tao mula sa fire exit. Walang iba kundi si Art at Zach. Hindi napigilan ni Lina ang maluha dahil sa labis na tuwa. Where's Alea, Manang? Dinala po siya sa ospital para ma-check up, sir. Maya-maya lang ay huminto ang isang ambulansya. Lumabas roon ang isang lalaking sa 5'8" ang tangkad. Tama-tama, nandito ang isang ambulansya. Sundan na po natin si Ma'am Alea sa ospital, sir. Ano pong ambulansya, ma'am? Isang ambulansya lang po ang pumunta rito. Ito lang po yun. Tura ng lalaking rescuer. Kung ganun, sino yung nagdala kay Ma'am Alea sa ospital? What do you mean, Manang? May ambulansya kanina rito. Sir, sinuri pa ng nurse si ma'am. Pero nakaramdam ng pagkahilo si ma'am kaya po dinala niya sa ospital. Imposible po. Kami lang po ang naka-assign na pumunta rito. Saad ng lalaki. Diyos ko, hindi kaya bago pa matapos ni Lina sasabihin ay nawala na ito ng malay tao. Magkapanabay pa na siyang sinalo ni na Art at ng rescuer. Ano nga ba ang panganib na nag-aabang kay Alea sa pagkakataong ito? Maabutan pa nga kaya siya ni Zach? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.